Sinabi ni Pastor Kibuloy kami dapat iuntog sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Mga yawa, mga satanas, mga serpentsid daw kami. Dapat din daw namin lagyan ng sili sa mata at bibig at ang ari namin. Pinapirma po kami ng waiver. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin. Ganon sila kalupit. Nagkanubya po ako ng anak sa isa naming suki. Wala naman kaming ginawa. Niyaya ko lang siya manood ng sine. Sinabi ko lang sa kasamahan ko, tapos nireport na ako. Kasalanan daw. Na December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up na tawag ni Pastor. Yung true calling siya, yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun. Marami kami nung may sala, iba-ibang klaseng sala, nanonood ng sine, nagibagsintahan, tapos lalaro lang ng Dota. Yun ang mga kasalanan namin. Sinabitan ng mahabang papel sa liig. Doon nagkasulat ang lahat ng mga kasalanan. Pinatayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga puntayo na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro. The Kingdom of Jesus Christ. Dapat kasi buong pagkatao namin, ialay namin kay Pastor. So once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo-lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full-time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. Ini-inspect nila yan kung mayroon kang pirang tinatago. Ganon sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin, na sinabi niya sa amin kami, mga yawa, mga satanas, mga serpentsid daw kami. Sinabi niya sa amin bilang parusa, dapat iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sili sa mata at bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ. Nagpaalam kami sa isa kong kasama pero hindi kami pinalabas sa compound sa task force. May lalaking may baril. Paalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang bartolina. Mainit na dahil malapit yung sayero ng bubong. Nagsasampay ng damit ang mga labandera dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric fan. Masyadong mainit. 2 araw kami nandun. Umakyat si minister, 2 minister. Ang pangalan nila Jojo Pablo at saka si Gio Ayang. Ang leader ng task force Davao na may kasama silang mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntog ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. So, kinuha mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntog mo talaga ulo mo sa pader hanggang dumugo yung ulo mo? Opo ma'am, before yun binasahan mo na kasi ng Biblia kasi kalooban doon ng Ama, tapos pinapirma po kami ng waiver. Hindi namin alam ang nakasulat doon. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin.